Magandang umaga mga kapatid. Tayo ay magsimula sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang introito. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan at batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinumang na Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh
na siyang saadi may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Panginoong Diyos, aming amang nasa langit, dalangin namin na ipadala mo ang iyong anak, na ihatid ang aming sambahayan, ang simbahan, at kami kasama ng mga iniligtas ay makapasok sa iyong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ni Hesukristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ating unang pagbasa ay mula sa Ezekiel, Kabanata 34, talatang 11 hanggang 16 at talata 20 hanggang 24. Ganito ang nasasabi. Ito ang pinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa, kung paanong hinanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparang ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain sa sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila. At hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa mga malulusog at mahihinang tupa. Ginigit-git ninyo at sinusuwag yaong mahihina hanggang sa sila'y mangalat kung saan-saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Pagbubukurin ko ang mabubuting tupa at masasama. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang hari tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang ating ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanata 15, 20 hanggang 28. Ngayon, si Kristo ay binangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila ng mga namatay. Yaman nga sa pamamagitan ng tao, ang kamatayan ay dumating. Sa pamamagitan din naman ng isang tao ay dumating ang muling pagbubuhay sa mga patay. Papaanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagkasunod-sunod. Si Kristo ang pinakaunang bunga, pagkatapos sila ng mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ng mga ito ay ang katapusan kapag naibigay na niya ang paghahari sa kanya na Diyos sa Ama. Ito ay kapag kanya napawalan ng kapangyarihan ng lahat ng pamumuno at lahat ng kapamahalaan at lahat ng kapangyarihan. Ito ay sapagkat kinakailangan niyang mag-ari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng kaaway. Ito ay sapagkat ang huling kaaway na pawawala ng kapangyarihan ay ang kamatayan. Ito ay sapagkat kanya na nga ipinasailalim sa kanyang mga paa ang lahat ng mga bagay. Ngunit, nang sabihin niya na ang lahat ng mga bagay ay pinasailalim niya, maliwanag na siya na magpasailalim ng lahat ng mga bagay ay hindi kasama. Pag ang lahat ng mga bagay ay mapasailalim na niya, ang anak din naman ay mapapasailalim sa Ama.
na nagpa sa ilalim ng lahat ng mga bagay sa kanya. Ito ay upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 25, talata 31 hanggang 46, at ito ang sinasabi. Sa malwalhating pagdating ng Anak ng Tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan ng ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matutuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." At dito nagwawakas ang ating ebanghelyo sa linggong ito. Purihin ang ating Panginoon.
Magandang umaga mga kapatid, purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong teksto na pagbubulay-bulayan natin ay hango sa sulat ni San Mateo, kabanatang 25, simula po sa talatang 31 hanggang talatang 46. Ito ay ang tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ang paghuhukom. Mayroong salawikain, to see is to believe. Seeing is to believing, and believing is something that you've seen. Hindi tayo naniniwala hanggat hindi natin nakikita. And this is a human nature. Ang ating teksto, Mateo chapter 25, 31 to 46, is all about the second coming of Christ Jesus. His first arrival was for the salvation of all on the cross, doon sa bundok ng mga bungo o doon sa Golgotha. Bago natin talakayin ang teksto, hayaan niyo munang balikan ko ang pasimula upang maunawaan natin ang mga bagay at makita natin kung paano natin i-connect o paano natin ma-connect ang mga teksto ng ating banal na kasulatan to confirm this coming, the second coming of Christ. Sa pasimula, ang taong si Adan ay lumabag sa utos ng Diyos na si Yahweh. At sa paglabag na ito ay dumaloy ang kasalanan sa lahat ng tao. So parang coronavirus, no? Nagsimula sa China, pumunta sa ibang mga bansa, pumunta sa Pilipinas, at naapektuhan ang buong mundo. Isang matinding virus ang kasalanan dahil ito ay lumipat-lipat o namana ng mga tao ang paglabag sa kaluwalhatian ng Diyos o ang hindi paniniwala, pananalig sa kapangyarihan ng lumikha. Dahil may hustisya ang Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang walang hanggan o doon sa sabi ng ating mga kasulatan ay naglalagablab na apoy at walang hanggang kaparusahan para sa mga nagkakasala sa harapan ng Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, hindi siya papayag na mapawalang hanggang kamatayan ang mga ito. Kaya ipinadala niya ang mga propeta upang gabayan ang mga tao, turuan ang mga tao, ibalik ang mga tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, pinatay nga nila ang ibang mga propeta, pinabilanggo. Kaya ang nangyari, ipinadala ng Diyos sa pangalawang pagkakataon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa gayon ding paraan ay magabayan ang mga tao, ipakilala siya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito nga ang ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa kalagitnaan ng mga tao. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad at pananampalataya na tumawag sa kanya o tumawag sa amang Diyos ng Father. Kaya nga siguro meron tayong prayer ang mga manampalataya na our
Father. Ito ay isang personal na panalangin para sa ating Panginoon Diyos na Ama. So the second person of the Godhead came on the midst of man, the Messiah o ang manunubos. Tunghayan natin ang pasumandali ang mga talata sa chapter 24, the upper part of our chapter. Meron kasi mga katanungan ang mga tao, even ang mga mananampalataya, kung kailan darating, ano ang sign at ano ang mangyayari bago dumating ang Panginoon na si Jesus. So ito ay lumulutang ng mga katanungan, and merong mga ibang mga church leader na wild ang kaisipan. Maalala niyo yung mga panahon na may mga leaders ng simbahan na pumunta sa mga kuweba dahil darating na raw ang paghukom. At meron namang panahon ng pagdating ng 20,000 ay the millennium, ay meron din mga ganitong wild na gawain o kaisipan ang mga ibang mga leaders mismo ng simbahan. Tunghayan natin ang mga talata sa chapter 24 ng Mateo. Lumabas sila Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa templo. At dito ay itinuro ng mga alagad kay Jesus ang kagandahan ng templo. At ang sagot ng ating Panginoon ay, hindi nyo ba alam, darating ang panahon, walang matitirang bato sa kapwa bato sa kagandahan ng templong iyan. Meaning that, magigiba ang templo. So sa pamamagitan nito ay sinimulang sketch ni Jesus kung ano ang mangyayari sa daigdig until the end. So sinabi niya na may mga darating na mga manilinlang. At dito sa mga verses na ito sa chapter 24 ay makakakitaan natin na si Jesus ay nagbibigay ng mga babala na may mga darating na manilinlang. Nilinlangin ang mga tao na nandirito siya, nandiroon siya, ako siya. Kaya sinasabi niya na maging handa kayo, maging matalino kayo, sapagkat ang manlilinlang na ito ay mayroong kapangyarihang to deceive. Baguhin ang ating paniniwala at puso at isip patungkol sa kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. At ipinakita rin niya na merong distraction na mangyayari sa Jerusalem at sa buong bansang Hudyo. At ang mga ito ay isang sign. Pinakikita na ang mga digmaan, ang mga labanan ng mga kapangyarihan at ng mga kaharian ay pasimula at tanda ng muling pagdating ng ating Panginoong Kristo. Unang tagapagligtas, unang hukom. At dito rin sa chapter 24 verse 29 to 31 ay makikita naman natin ang how, the actual, kung papaano darating
ang ating Panginoong Jesucristo. Paano siya muling darating? At dito ay sabi ay kung papaano siya umakyat doon sa kanyang kaluwalhatian, sa kaharian o sa kalangitan, ay ganun din ang pagbaba, pagdating ng ating Panginoon. Makikita natin siya doon sa mga cloud, sa mga alapaap, sa kalangitan. Makita natin siya na bumababa kasama ang kanyang mga anghel. Kung tutunghayan natin ang bagay na yon at ipipicture natin, it is a glorious coming. Parousia, parang calls it parousia, glorious coming. Nang ang Papa sa Roma ay dumating sa Pilipinas, nagkakagulo ang mga mananampalataya. Subalit ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay a glorious happening. Parousia. Wala pang ganoong pangyayari na sa ating history na magaganap o naganap. The second coming of Christ ay makikita ng lahat doon sa kalawakan kasama ng kanyang mga anghel. But in verse 36 and 34, ayon kay San Matthew, ay meron itong parang it's controversy, but we can study this by the word of God to understand what the meaning of this. Sabi rito sa verse 36 to 44, ang anak mismo hindi niya alam ang oras o araw kung kailan ito mangyayari. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya pinagbabantay niya tayo sa verse 42. Pinaghahanda niya tayong lagi sa verse 44. And if we study the word from the Bible, from our Bible, definitely He is coming. But when anong time ay hindi natin alam. Kaya sabi niya, magbantay kayo sapagkat darating ako na hindi ninyo nalalaman. Kaya maliwanag ang tinuturo sa atin ayon kay San Matthew na maging handa tayo at pinagbabantay niya tayo sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon tunghayan natin ang ating text, Matthew 25 verse 31 to 32. Darating anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng kanyang mga anghel at luluklok sa kanyang glorious throne, sa kanyang trono. And he is not the spectator, but he is the judge. He is the judge himself. Nakapunta na ba kayo sa court? Pag dumarating ang judge, pumapasok sa kanyang chamber, ay tumatayo ang lahat, nagbibigay ng respeto. When the judge, Jesus Christ come, no? Ay ganun din tayong mga mananampalataya. We will respect the king, the judge,
na siyang magbibigay ng hatol sa bawat isa sa atin. The task of the angel ay upang tipunin ang lahat from the four corner of this world and brought in front of the king who will act as judge. So ayon dito sa talata ay ang pagdating niya, si Jesus, ang judge mismo na magbibigay ng hatol sa bawat isa. Ilalagay sa kanyang kanan ang mga matuwid, sa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa naman ang mga hindi matuwid, the non-righteous. And sino ba yung mga righteous? Bigyan natin ng tuon ito. Ayon sa chapter 25:34, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, yung mga righteous, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. 35, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 36, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Ang tanong ng mga righteous, ng mga manampalataya, kailan po ba yun nangyari? Kailan po namin kayo pinatuloy? Kailan po namin kayo pinakain? Kailan po namin kayo pinadamtan? Kailan kayo nabilanggo at aming nadalaw? At nag-respond ang ating Panginoon ayon sa teksto. Sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay ginawa ninyo sa akin. Ibig sabihin ay ang mga inelect ni Jesus, ang kanyang mga sinugo, kasama ang mga lowly people, ang mga mahihirap. Naalala nyo ba yung Mapalad chapter 5 verse 3? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos. Sila yon, no? And those elected na tulungan ang mga mahihirap, ang mga mahihina upang gabayan sila tungo sa pananampalataya at pananalig. Sila yung mga righteous. Sila yung sinasabihan ni Jesus. At kung sino man daw ang tumanggap sa kanila sa panahon natin, no? Ay ganoon din ang ginawa ninyo. Ginawa natin kay Jesus. Kaya napaka halaga ng ating tawag sa atin bilang mga manggagawa, pastors, church workers, evangelists, Sunday school teachers, choir directors, even the janitor sa ating church, even the worshiper, ay kung ano ang ating ginagawa, ayun din ang ginagawa natin kay Jesus. Kaya masasabi natin na tayong mga mananampalataya, the believers of Christ, ay we also are righteous. At tayo din ay kasama doon
sa ipinaghanda sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. So magalak tayo, matuwa, manatili sa pananampalataya, manatili sa pananalig, magbantay tayo at hintayin natin muli ng may pananampalataya ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na siyang maghuhusga at siyang magdadala sa atin doon sa kanyang tahanan. How about the unrighteous? Saan naman sila? Yun yung nasa kaliwa. May nabasa ako tungkol sa mga sheep tsaka sa mga goat. Pinaghiwalay sila at ang mga sheep ay dinala sa mainam na pastulan, magandang batis ng pastol. At ang mga tupa naman ay ikinukulong doon, inihihiwalay sa mga tupa. So ganito rin ang mangyayari doon sa mga unrighteous o doon sa mga hindi naniwala, hindi nanalig sa Panginoong Diyos at hindi naniwala kay Kristo Jesus na tagapagligtas. At ano ang mangyayari sa kanila ayon sa chapter 13 verse 41 to 50? Sila ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos at sila ay dadalhin sa eternal fire o walang hanggang kaparusahan na inihanda para sa manlilinlang o sa dyablo kasama ang kanyang mga anghel. Kaya the Bible says, ang batayan ng ating pananampalataya o the Word of God ay patuloy na nagtuturo sa atin na tayo ay manatili sa ating pananampalataya. Maging handa tayo. Paano tayo nagiging handa? Sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa patuloy nating gawain, pagpapalakas na ating gawain sa pagpapakilala sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas, sa pagpapalakasan ng ating pananampalataya. Ito ang ating magagawa para malagpasan natin ang virus na ito ng kasalanan. Hindi tayo mga banal, subalit dahil sa ating pananampalataya at pananalig ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa panghuli, on the last day, Jesus will separate true believers from hypocrites in those who reject Jesus. The faithful will vindicated and welcome into heaven, while unbelievers will be condemned. Having received forgiveness through faith in Christ, God's flock eagerly awaits the day of which they shall be publicly vindicated and receive eternal life. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa,
at kay Jesucristo, kanyang bugtong na anak, na aming Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya ay bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw, siya ay nagbangon sa mga patay, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Buhat do'y paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesyang Kristiyano, na kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbangon ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.
Tanggapin ninyo ang bendisyon, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. At para sa karagdagang announcements, panoorin niyo to.